Magandang hapon po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong gabi ng Biyernes, September 29, 2023 at sa mga susunod na araw. At latest update sa low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magandang hapon po sa ating lahat. Alamin po natin yung update patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Jenny, pati na rin sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday at sa mga susunod na araw. So kasalukuyan po kaninang alas 2 ng hapon yung binabantayan po natin na low pressure area ay tuluyan ng naging isang ganap na bagyo at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 4 p.m., huli itong namataan sa layong 1,400 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. At sa kasalukuyan po, kumikilos ito sa direksyong westward sa bilis na 20 kilometers per hour. And kung makikita po natin sa ating satellite image, yung mga kapal na kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan, dulot po ng epekto nitong si Bagyong Jenny ay hindi pa naman nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit southwest monsoon or hanging habagat naman po or pati yung trough extension nitong binabantayan natin ni si Bagyong Jenny ay posibleng magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw. So alamin po muna natin yung magiging pagkilos or track nitong binabantayan natin na si Bagyong Jenny. So makikita po natin sa ating latest na forecast track, generally westward po or west-northwest ang magiging pagkilos niya sa mga susunod na araw. Unti-unting kikilos northwestward hanggang possible na lumapit po ito sa may area ng extreme northern Luzon. And kung makikita po natin sa ating latest na forecast track, ay gradually intensifying po itong si binabantayan natin na si Bagyong Jenny. So alamin po natin yung unti-unting pagkilos nitong binabantayan na bagyo. So for the next 24 hours, inaasahan po natin generally westward or west-northwest ang magiging pagkilos nitong si Bagyong Jenny. And nakikita po natin by Saturday, possible po na umabot ito ng tropical storm category at nasa layong 1,005 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Then pagdating naman po ng Sunday ng hapon, nakikita po natin retain pa rin po niya yung kanyang tropical storm category and nasa layong 735 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Then pagdating naman po ng Monday, makikita po natin from Sunday until Monday, possible po na mag-intensify siya into a severe tropical storm category and generally kikilos na po northwestward sa may silangang karagatan ng northern Luzon area. And by that time po, nasa layong 565 kilometers silangan po yan ng Apari, Cagayan. Then for the next 96 hours or sa darating na Tuesday, continuous pa rin po yung pagkilos niya northwestward and mareretain niya po yung kanyang intensity na severe tropical storm. And nasa layong 395 kilometers, silangan po yan ng Calayan, Cagayan. Then pagdating naman po ng 124 hours or sa darating na Wednesday, continuous po na or possible po na mag-intensify ito into a typhoon category at lalapit po sa may extreme northern Luzon area. Yung possible location niya po by this time ay nasa 115 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. So makikita po natin sa ating latest na forecast track, yung areas po within the probability cone ay possible po or hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito ay maglalandfall within the areas po na nasa loob nitong cone na ito. So ano po inaasahan natin patungkol dito sa binabantayan natin na bagyo? Pagdating naman po sa mga pag-ulan, dahil may kalayuan pa po sa ngayon, itong si Bagyong Jenny ay wala pa po itong malalakas na mga pag-ulan na dadalhin sa anong bahagi ng ating bansa sa ngayon. Although based po sa ating latest na forecast tracks na nakita po natin kanina ay lalapit po ito sa ilang areas sa may northern Luzon area. So based po sa ating latest na forecast track, malalakas na mga pag-ulan, posible po sa Batanes and Babuyan Island sa susunod na 5 araw. Samantalang hindi lang po yung mga pag-ulan as well as mga pag-ulan itong binabantayan natin na bagyo ang inaasahan po natin. Sa mga susunod na araw may enhance din po nito yung southwest monsoon o habagat. Kaya inaasahan po natin simula Sunday ay posible po yung mga occasional rains sa western sections or western portions ng central at southern Luzon area. Then sa mga sa malalakas na hangin naman po,
Hindi po natin inaalis yung possibility dahil nakita po natin sa latest na forecast track na lalapit po ito sa may extreme northern Luzon area as well as ilang portions ng northern Luzon. So kung magtataas mo po tayo ng tropical cyclone wind signal, possible po ito in areas ng northern Luzon sa Sunday. Ngunit pag may pagbabago po tayo sa ating mga forecast track or may changes po sa forecast scenario, ay possible na mas maaga po tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang lugar sa may northern Luzon area. Meanwhile, yung malalakas na hangin naman po dulot ng epekto ng southwest monsoon, inaasahan din pong magsimula ngayong darating na linggo. So makakaranas po tayo ng malakas na hangin, possibly po around southern Luzon and Visayas area. Then sa track and intensity outlook nga po, yung nakikita po natin, generally westward po yung magiging pagkilos niya until Saturday, and then turning further north over the Philippine Sea sa silangang bahagi po ng northern and central Luzon. So yun po yung magiging pagkilos niya sa mga susunod na araw, at yun nga po, hindi natin inaalis yung possibility na may landfall scenario tayo over Batanes and Babuyan Islands or northeastern mainland Cagayan, na sa ngayon po nakikita po natin ay lalapit po siya sa may areas na yun. Then yun po, steadily intensifying, kung nakikita po natin, itong binabantayan natin na si Bagyong Jenny, and yun po, possible na umabot siya ng typhoon category by Wednesday. Then sa magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw, dahil may kalayon pa po ito si Bagyong Jenny sa ating bansa, magpapatuloy pa rin po yung epekto on southwest monsoon, pati na rin ang trough or extension itong binabantayan natin na si Bagyong Jenny. So makakaranas po tayo ng mga pag-ulan sa may Maropa, sa malaking bahagi ng Kabisayaan, as well as ilang bahagi ng Mindanao area. So for Metro Manila as well as sa nalalamig bahagi naman po ng Luzon, may mga pag-ulan pa rin po tayo, although may isolated rain showers or thunderstorms. Then sa magiging lagay naman po ng panahon bukas, magpapatuloy pa rin po yung epekto ng southwest monsoon sa western sections ng Luzon area. So makakaranas po tayo ng mga pag-ulan simula po bukas yan. For the rest of Luzon naman, fair weather conditions, may mga chance lamang po ng isolated rain showers or thunderstorms. Para sa agwat ng temperatura, for Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, 25 to 33 sa Tugigaraw. Sa Baguio City naman, 17 to 25, 24 to 32 for Metro Manila. Sa Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Kalayaan Islands, pati na rin sa Puerto Princesa, maglalaro mula 25 to 30 degrees Celsius. At sa Legazpi naman, 24 to 31 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman po ng panahon bukas sa Visayas and Mindanao, makakaranas po tayo ng maulan na panahon, dulot na po ito ng enhanced southwest monsoon or habagat. Kaya asahan po natin, buong maghapon makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Agwat naman ang temperatura sa Iloilo, maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 30 sa Cebu, Tacloban 26 to 30 degrees Celsius. Samantalang sa ilang probinsya dito sa Mindanao, from Zamboanga 24 to 31 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 31 at sa Davao 25 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit habang papalapit itong binabantayan natin na si Bagyong Jenny, ay posible pong makakaranas tayo ng moderate to rough coastal waters, particularly dyan sa karagatan, sa may extreme northern Luzon or sa northeastern section ng mainland Cagayan. So ating mga kababayan, as much as possible, pinag-iingat na po sa mga posibleng malalakas na mga pag-alon simula Lunes.